Okay, so discuss natin tong problem sa book ni na Pytel and Singer. So this one is under statics of rigid bodies, particularly itong moment of inertia. Statics po to pero nasa strength of materials. No? Pero yun, prerequisite kasi yan. Pang statics pa talaga yan. Okay, pero gamit na gamit yan sa moments of inertia, sa mechanics, yeah, and sa mga higher subjects na rin. Pati yung design, gamit na yan. Okay, so mabit the moment of inertia of the 200 by 300 millimeter rectangle as shown in the figure about the x-axis. So parang rectangle siya, no? Pero tilted lang. Moment of inertia about x-axis to which it is inclined at an angle, arc sine of 4/5. So hint, resolve the figure into parts yan. A, B, C. So kaya kailangan natin yung moment of inertia ng triangle and itong rectangle. So yan na agad. Discuss na natin yan. No? Okay, so moment of inertia, pag ganito yung shape ng rectangle with respect to x-axis ay ang base height cube over 12. So ito yan. Kapag dito, about x bar pala, ito yung x sub o, tinutukoy niyan. Pero kapag moment of inertia about x-axis, about the base, ayun, base height cube over 3. Ang palatandaan ko lang dito, multiply ko lang siya by 4 kasi 4 divided by 12, so that is, 'di ba, 1/3. 4 sides kasi siya. Kasi sa triangle, applicable din yun eh. Sa triangle naman, pag moment of inertia with respect dito sa centroidal axis, the base height cube over 36. Pag with respect sa base naman, parang multiply mo lang sa 3 kasi 3 sides. 3 divided by 3 ay 36. 112. Ayun, ganyan lang yung palatandaan ko dun. Okay, so moment of inertia ng A, B, C. With respect dito sa x-axis. X-axis mismo. Itong x-axis na to. So lahat yan gagamitan natin ng transfer. Ito ginamitan to ng transfer formula. No? Okay, so syempre kunin muna natin yung moment of inertia, neutral nila. Okay, so moment of inertia with respect to at a sa centroidal axis. Paano ko ba siya malagay? X bar ko na lang, AX bar. Ganyan. Moment of inertia, okay, gets. Nung X bar at A. Pwede bang ganyan? Nung A, tapos ito naman, moment of inertia, about centroidal axis nung sa B. Yung moment of inertia, about centroidal axis nung sa C. Okay, so lagay lang muna natin yan. Moment of inertia to, kailangan natin ng distance na to. Eto and ito. Di ba? So ito yung triangle natin dyan eh. So base tapos yung height. Okay, so what we need here is kailangan natin makuha yung values na ito. O, paano yan? Meron kang binigay na angle, arc sine 4/5. Pwede na nating i-store yun. Store nga natin yan sa x. Arc sine, make sure naka-degrees ka. 4/5 o 53.13 degrees. Pwede na. Angle. Lagay ko na lang sa x na lang. Okay? So, ayan yan. Arc sine ng 4/5. So, x to. If this is x, paano na natin dyan yung angle na? Ito yung angle, theta. So, ang vertical angles are congruent, identical, equal. Yan, x din to. Di ba? So, vertical angle yan. So, ano pa pwede? Ang two parallel lines din, o parallel lines cut by transversal. So, if this is x, this is also x. Diba by geometry? Ayun, kailangan mo rin na, ang prerequisite sa statics ay algebra, trigo, geometry. Pwede ring calculus kasi pag ginagamitan ng maximum minima. Okay, so or pwede rin ganito ang treatment. Dalawang lines, cannot by transversal, so ayan. Corresponding sides, angles are congruent din.
Okay, so eto, right triangle 'to, 'di ba? So ibig sabihin, this is 90 minus x. Yun, so pwede na ba? Opposite, eto may distance 'to, 200, ayun. Makukuha mo na. Puwedeng ito na lang gamitin mo, 'di ba? Puwedeng ito na lang gamitin mo, itong side na 'to. Solve mo agad 'yan. Pangalanan natin yang y para store din natin sa y, 'no? Ayan, so this one is 200 yan, 'di ba? 200 mm. So, puwede ka sine opposite over hypotenuse kasi right angle din yan, eh. So, ayun sin theta, that's 90 minus x is equal to opposite, yung y, over hypotenuse yung 200. So, maso-solve na natin si y. Ayun na yung height. And then ito kailangan din natin pala 'to. Dami 'no? So, that will be 200 times sine ng 90 minus x. So, ayan, 200 times sine 90 minus x. Ay, sakto pala. Angas. 120 yun. 200 times sine 90 minus x. Angas, whole number. 120 millimeters. Nice. 120 pala yan. And then, so meron ka na yan. Pwede mo namang isolve to. Lagay ko naman to sa, wala na ka ibang mapili. D na lang. D distance. X, Y. Di ko naman isa-start to sa Y eh. Kasi 120 naman yan. Okay na yan. Goods na yan. D na lang para distance. Horizontal distance. Start ko naman to sa D. So, gagamitin naman natin na shape triangle doon. Ay, ito. Ayun, yung mas malaki. Di ba? So, ito pa rin. That will be adjacent naman over hypotenuse, no? So, cosine naman yung magagamit natin. Cosine 90 minus x is equal to adjacent 200 over hypotenuse. Ayun yung D. So, ayan, solve na natin si D. Ito, kailangan na talaga to. 200 divided by, pwede ko na lang i-change pala to. 200 divided by cosine na lang. Cosine ng 90 minus x. Ayun, oh, whole number din. Angas, 250. Wow. 250 mm. Okay, so meron ka na. Base side cube, kaya na yun. Base side cube over 36. Ang base natin, ito ay nasa baba. Base side cube over 36. Ang base natin yung nasa D, that is 250. Ang height ay yung Y, 120. Height cube over 36. Okay, so ilan yan? That's 250 times 120 cube divided by base side cube over 36. Ay, ang laki. 12 times 10 to the 6. 12 million, bale. 12 times 10 to the 6. So, ito yung mm to the 4th. Okay, nice. So, itong sunod, ito, may, ano lang to, pwede mo gawin tong, ano lang, pwede mo yung gawing, ano, ayun no. So, ito yung part na yun, di ba? Ito yan. Pag transfer mo siya dito, syempre mawawala na yun. Di ba parang rectangle lang? Ayan, ito yung pinutol mo. Tin-transfer mo siya. Eh di ito na yung nangyari. Eh, di ba base side cube over ano lang din yan? Base side cube over 12 lang din yan. Okay lang yun. Pag parallelogram, parang same lang din sa area. Di ba? Na area ng rectangle. So, moment of inertia ng rectangle, same lang din dito. Pares lang yun sila. Di ba? Ayun, kasi distributed din yan eh. Yun. Ito and ito. Parang finlip mo lang siya. Or kapag tin-transfer mo nga siya dito, yun, makabuo ka na ng rectangle. So, base height cube, kailangan ulit natin ito, which is parallel lang yan dito. Di ba? Same lang yun sila. So, that'll be what? Base height cube. Ito pala, kailangan natin tong distance na to. So, paano natin makukuha yun? Okay, so, same lang din ba yan dito? Sin x
ito ay magiging x na pala. So, sige, tingnan natin kung same lang sila, no? That will be opposite over adjacent. Ano pa pangalan natin dito? Wala na ako may anong pangalan. E na lang, letter E. So that is opposite over adjacent. So tangent. Iba na to. Tangent x is equal to opposite 200 over adjacent. Opposite over adjacent E. So solve natin si 200 over tan x. Ito parang di na to whole number. Whole number pa rin. I think hindi na. Whole number pa rin, no? Di ba? Wala, di pa natin nakuha yun kanina, di ba? Ang mas mga whole number na kukuha. 200 over tan x. So, 150 mm. Ayan, 150 to. So, ang kailangan natin ulit ay, di ba horizontal to? So, pwede ulit natin i-cut yun. Same sa ginawa kanina. Ito, mag-cut tayo dito. Ayan. Dabang mas maayos. Mas makapal. Paste ko pala yun kanina. So, this will be, ano na. Sige natin. F naman. Ubus na yun ako. So, that's tangent theta. Tangent, no. Opposite over hypotenuse pala. So, sine pala yun. Sine ng x is equal to opposite yung f over hypotenuse. Hypotenuse, di ba kasi opposite yan itong right angle. So, that's E. So, ang f naman natin ay, that is, E times sine x. So, that's 150 sine x. Pag 53. 120. So, ibig sabihin, equal nga lang tong y tapos f, di ba? So, ito lang, dito lang nagkatalo, yung e. Sinob ba natin to? Hindi natin sinob. Ibig sabihin, parehas lang pala yan sila. Ayun, pinrob lang natin. F ay 120 mm. So, equal lang pala yan dito sa y. Di ba? So, itong y plus e ay, ano yun? 120. 120 to 40. Tapos, ano pa yung pwede nating masolve? Ayun, pwede nating masolve pala to. Sige, lagay naman natin sa... Gawin ko na lang since na-prove naman na natin na parehas, hindi ko na i-F to. Gawin ko na siyang Y. Okay, parehas lang din sila. Okay, parehas lang sila na ito. Y lang din. Parehas lang siya na ito. Para yun yung gawin kong F. Etong distance na to. Kung ito F. Di masasolve mo na agad pala. So, ang F ay 300 minus E. So, that is 150 rin. No, 300 eh. Ito F yung F. F. Tapos, ayan, masasolve muna natin tong height. So, that is what? Ano ba pwede natin, dyan? Yung pares niyan, sin theta. E, F, M na lang. Ubus na talaga yung letters. So, sige. Sin x opposite. Sin x is equal to opposite M over hypotenuse F. So, may F tayo 150. Sin x pa rin. 150 sin x. Nagamit na ba yun? Hindi pa, no? 150 sin x. O, 120 ulit. Pare-parehas pala sila. Diba? So, ibig sabihin, ang M din dito ay 120. Sabi yung 120 to, 120, 120. Pero di yan guaranteed na straight line yan, no? Guaranteed ba na straight line yan? Pwede mo i-check dito. Tignan mo. If square root ng 200 squared plus 300 squared is ganun nga. 200 squared plus 300 squared. Hindi. 360 point something siya. So, hindi yan vertical. Okay? 360 point something, 0.5. So, hindi yan vertical. Tilted din yan. So, ayun yun lang naman yung mga kailangan natin, no? Dito pwede na natin gawin yung base side cube over 12. So, ang base niyan ay itong D. Na hindi 250 ulit.
base, tapos ang height yung nasa M, which is yun nga, so equal lang din sila sa Y, 120. Base height cube over 12. Okay, so ilan yan? And so this is 250 by height 120 cube over 12. O, 36 naman. Laki. 36 million times 10 to the 6th mm to the 4th. And lastly, ito. Ayun, pares lang sila. D lang din yan times height cube. Hindi pares lang nito. Well, 250 yung D. Tapos ang height, 120 cube over 36. Pares lang sila. Di ba? Copying ko na lang to. So, identical lang pala yun. Identical lang pala sila. Ayan o. Okay. So, next ay yung mga, ano naman nila, mga moment arm. Usad ko nga to. Ayan. So, kailangan natin makuha yung moment arm yan papunta dito. Okay, so, di ba, andito yung centroid niyan. 1/3 lang yun eh. 1/3 lang yung centroid. Nakalagay ba dito? Moment of inertia lang. Pero, puli, okay naman na tayo dun. 1/3 yan. Galing sa, papunta sa base. Tapos, eto. So, kung kaya, para makuha natin yung x bar A, lagay natin dito. X bar A. Kasi ita-transfer natin yun eh. Yun yung magiging D niya. Di ko na lang, erekta ko na lang siya as D pala, no? I-D ko na yan diretso. Kasi yun yung tina-transfer natin. X bar, tapos minus D, yung kabuuan, diba? Transfer formula. Ito ita-transfer natin dito. Bayin ko lang kulay. Itong moment niyan, ta-transfer mo dyan. Tapos ito, ta-transfer mo dito. Tapos syempre ito, nasa gitna lang yun. Ta-transfer mo papunta sa axis na yun. So, ganun lang. So ito naman yung ano, ito yung DA na. Ito naman yung DB. Ito naman yung DC. Okay, so ang DA ay galing sa 1/3 ng height. So that's 1/3 ng Y height, 120. Tapos, dadagdagan mo ng itong buong to. 120 rin yun, di ba, yung M? 120. Yan, 1/3 ng 120 plus 120. So, ilan yun? So, that's 40. So, 160. Tama? 120 divided by 3 plus another 120. Ayun, 160. Trust issues eh. Tapos, ang distance naman nung sa B ay, ito kalahati lang mismo ng M. That's 120 divided by 2 lang. 120 divided by 2 or 60. Okay. And then, yung D naman, ng sa C, ay, iba siya na. Nasa baba na banda. Anyway, so DC ay, ganun lang, 1/3 na lang ng Y. 1/3 ng 120 lang to. 1/3 ng 120. So that is 40 mm. Okay. So, ayan na yung mga kakailanganin natin. Ito mga, ano lang to, computation na part. Dito ko na lang siya ilagay. So, para ma-solve na natin, yung moment of inertia buong na papunta kay x, that is equal to moment of inertia niyan ay x bar. Ay, may kulang pa pala ako. A plus area, yun area. Area ng A. Tapos ito, dA squared. Ayan, summation lang yan. Transfer formula na ginamit natin. Plus, moment of inertia, x bar sa B, plus, pwede bang pag ganito na lang? Ayan o.
Ni isa natin. Tapos area nung sa B. Tapos distance nung sa B squared. And lastly, yung sa C, moment of inertia, x bar at C, plus area yung sa C, distance ng sa C, square. Ayan. So, kailan pa pala natin yung area? Kaligtaan. Okay, so dito naman yan natin ilagay. Paano ba erecta yun? Area ng triangle lang naman to. So, 1/2. Base niya ay, eto, base times height. So, base niya ay, ilan yun? Di ay 250 times height 120. Ayan, 250 times 120. Okay, so ilan yun? 1/2 ng 250 times 120. Paras lang to sa baba, di ba? 15K. 15 times 15,000 mm squared. Okay? Then, ito ay base times height lang to. So, 250 times 120 lang din. Parang 30 lang to. Ta-times to mo lang eh. A sa A, tapos ito A sa B. Area sa B. So, that's 250 times height 120. So, parang ito tinimes to mo lang. Diba? Nawala yung 1/2. 30 times 10. Okay. And then, hala ka. Hindi ko mausad. Wala na. Okay, okay na yan. Tapos yung sa CI, parehas lang din ito. Diba? Base times height lang din. 1/2 base times height. Pero parehas pala sila ng dimension, no? Angas. Ayan. Ayan na, kompleto na. Pwede ko ba ma-move to? Kaya naman pala. Okay. So, ayan na. Kompleto na. Direct sub. Pwede na yan. Diretso ko na yan. IX bar. 12,000. 12 million. Plus. A. 15. Or ganito. Lagay ko yan sa ABC. A. B. C. No? A. Ito yan. Yung 12 million. I sub XA plus area 15,000 times D squared DA 160 squared. Tama. Hopefully tama naman ang input ko, no? 12, 15, 160 squared. Okay. Yung sabi ay 36 million plus area 30,000 times D squared 60 squared na lang yun. Tapos ang C ay 12 million plus area 15,000 times DI 40 squared. And moment of truth, and 576 million. So, yun, tama. So, yun yung moment arm. 5,576 times 10 to the 6. Angas. Hindi ka binigyan ng decimal, no? And I sub x. Angas. Kailangan mo talaga makuha yung tamang complicated dun yung pagkuha ng mga distance. Pero simple lang pala sila. 'Di ba? Full number pa nga eh. Angas. Kahit si 9, 53.13. 45, baka 345 lang kasi yung triangle na ito. 200. Ayun. Sige nga, ano nga yung 200 tapos yung E natin ay 150. Ayun nga, no? Ayun, no? 200 divide mo sa 150. Di ba? 43. 345 triangle yan. So, ayun. Niloko.